Sa simula ng movie ay makikita natin ang napakalungkot na si Iris dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Isang gabi habang natutulog ang lahat ay nagbulsa siya ng isang kutsilyo at saka siya umalis, at nagpunta siya sa kabundukan kung saan nakalibing ang kanyang anak, at nang magtatangka na siyang tumalon ay biglang dumating ang isang lalaki at alam nito na gusto na niyang bawiin ang kanyang sariling buhay. Kaya't kinausap siya nito upang mailigtas. Sinabi nito na ako si Richard at hindi kita pipigilan. Alam mo ba na muntik na akong mamatay pero nalaman ko na mahal pala talaga ako ng aking pamilya. Pero kung gusto mong ituloy ang pagtalon mo dyan ay aalis na ako. Kaya't nang dahil dito ay hindi na itinuloy ni Iris ang kanyang pagtalon at bumalik na siya sa kanyang kotse kung saan ay nakita niya doon si Richard. At dahil hindi niya maibukas ang pinto ng kanyang kotse kaya't tinulungan siya ni Richard. Ngunit bigla siyang inatake nito ng payong sa tiyan kaya't nawalan siya ng malay dahil sa pagkakakuryente. At nararamdaman niya na itinatali siya ni Richard at inilagay siya nito sa kotse. At nang magising ay sinubukan niyang tawagan sa kanyang smartwatch ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Richard na kahit ano pang gawin mo ay hindi ka na makakatawag dahil wala namang signal dito. Kaya't kinuha na lang ni Iris ang kutsilyo niya sa kanyang bulsa at hiniwa niya ang tali sa kanyang kamay. At pagkatapos ay bigla niyang inatake si Richard kaya't bumangga sila sa isang puno at pareho silang nasaktan. Sinakal niya ng seatbelt si Richard at naglaban silang dalawa at nagawa niya itong maitulak sa labas, at pagkalabas ni Iris ay tinutukan niya ito ng kutsilyo. Sa akala mo ba na tanga ako, at alam mo ba na mapaparalyze ka na sa loob ng 20 minuto dahil ininjeksyonan kita kanina, kaya hindi ka na makakalakad, makakatakbo at hindi ka na din makakapagsalita. Kaya't nang dahil sa takot ay agad na nagtatakbo si Iris sa kagubatan, ngunit biglang namanhid ang kanyang mga paa at mga kamay kaya't paika-ika na lang siyang lumakad. Malapit na sa kanya si Richard kaya't nagtago siya sa ilalim ng isang puno nang hindi siya makita nito, at napasigaw siya sa takot dahil sa mga langgam na gumapang sa kanya kaya't nakita na siya ni Richard, ngunit pinilit niyang gumapang at magpatangay sa agos ng ilog upang makaligtas. At nang makaahon na siya sa pampang ay alam na niya na ilang minuto na lang ay hindi na siya makakagalaw, kaya't sinikap niyang makapunta sa mga damuhan upang makaabot sa isang bahay doon, ngunit na-paralyzed naman na ang kanyang buong katawan, hindi na din siya makapagsalita at ang nakokontrol na lang niya ay ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakita siya ng isang matandang lalaki na may-ari ng bahay doon, tinanong siya nito kung ano ang nangyari sa kanyang ngunit hindi naman siya makasagot, at nang ipikit niya ang kanyang mga mata ng ilang beses ay tinulungan na siya ng matandang lalaki at dinala na siya sa loob ng bahay nito. Pagkatapos ay biglang may nagkakatok sa pinto at alam na ni Iris na si Richard iyon, kaya't muli niyang ipinikit ng ilang ulit ang kanyang mga mata upang ipaalam na may banta ang kanyang buhay. Salamat na lang at naramdaman na ito ng matanda kaya't itinago siya nito sa ilalim ng sofa. At makikitang si Richard nga ang dumating at nagkunwaring umiyak pa ito sa harap ng matanda, at sinabing namatay ang aking anak at na-paralyze ang asawa ko at hindi ko na siya makita, kaya't sinabi ng matanda na tawagan mo ang asawa mo. Hindi ko po siya matawagan dahil nahulog ang cellphone ko, ngunit biglang nagring ang kanyang cellphone sa bulsa kaya't nalaman tuloy ng matanda na nagsisinungaling siya, at agad na tumawag ng pulis ang matanda ngunit bigla siyang inatake ni Richard, at nagawang makalaban ng matanda sa kanya at binugbog siya nito. At nang tatawag na ulit ang matanda sa mga pulis ay bigla siyang sinaksak ni Richard sa tiyan, at nakita ni Iris ang lahat ng pangyayari sa ilalim ng sofa, at upang maitago ni Richard ang ginawa niyang krimen ay sinabuyan niya ng gas ang matanda at ang sala at sinindihan niya ito bago tumakas, at dahil ayaw masunog ng buhay ay pilit na iginalaw ni Iris ang kanyang daliri upang mahila niya ang tali ng mga blind, kaya't nakita na siya ni Richard at isinakay na siya nito sa isang pick-up, at nang magpagasolina sila ay nilagyan siya ng cap ni Richard upang hindi siya makahingi ng tulong, ngunit nalaman ng isang batang lalaki na mukhang may problema si Iris kaya't isinumbong ng ina nito sa mapulis ang sasakyan nila Iris. At pagkadating nila Richard sa kanyang sasakyan na nakaparada ay dumating ang pulis, at sinabi nito kay Richard na pwede ko bang makausap ang asawa mo, lasing lang po ang asawa ko kaya hindi siya masyadong makagalaw. At habang nag-uusap sila ay nagawang maibaba ni Iris ang salamin ng kotse, kaya't nang makita ito ng pulis ay pinuntahan siya nito, at nakita ng pulis ang pang-injection sa loob na ginamit ni Richard kay Iris. Kaya't nalaman na ng pulis na dinukot ni Richard si Iris, ngunit bigla naman siyang hinampas ng bakal ni Richard sa ulo, at pagkatapos ay inilagay ni Richard ang pulis sa kotse at sinunog, at sa daan ay unti-unti nang nababawasan ang pagka-paralyze ni Iris kaya't nagagawa na niyang makausap si Richard, at bigla niyang itinusok ang injection sa hita ni Richard ngunit hindi naman niya ito maipush kaya't pinagtawanan siya nito,
Isasama sana kita sa bahay ko para doon kita papatayin kaso dadating mamaya ang pamilya ko kaya sa ilog na lang kita dadalin. Pagkatapos ay kinaladkad na niya ito at isinakay sa isang bangka, at nang makita niya ang isang kutsilyo sa likod ni Richard ay nagkunwari siyang umiyak, at sinabi niya na may picture ang aking anak sa aking bulsa at bago ako mamatay ay gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon, at nakikiusap ako sa iyo na pakikuha mo naman ito, at nang kuhanin ito ni Richard ay agad niyang kinuha ang kutsilyo sa likod nito at isinaksak sa leeg ng lalaki, at kinuha ni Richard ang kanyang baril ngunit inagaw ito ni Iris at ibinaril ito ni Iris sa kanya kaya't nahulog siya sa tubig, pagkatapos ay pumasok ang tubig sa bangka dahil sa tama ng baril, kaya't lumubog si Iris sa tubig dahil nakatali ang kanyang mga kamay at mga paa, at salamat na lang dahil nagawa niyang makalangoy at makaahon, at nang makita niya si Richard sa pampang ay iniwan niya itong naghihingalo ng dahil sa saksak ng kutsilyo at sa tama ng baril. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.